Lakpakan natin ang Panginoon. Amen? Bago tayo upo, and then i-welcome natin ang presence ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang Holy Spirit. Isa pa. Ganun ba, pag dumating ang isang presidente, di ba? Tumayo tayo at nakataas ang kamay natin. Yes, Holy Spirit, you are welcome in this place. Yes. Yes. Umupo na tayo. Yes. Sabihin mo sa katabi mo, November ngayon. Malapit na ang Pasko. Yung regalo ko. Diba? Meron tayong regalo. Bago ako, pasalamatan natin mga instrumentalists, mga musicians, at saka yung mga nandyan sa table. Pakpakan natin ng Panginoon sa buhay nila. Kasi ginagamit ng Panginoon yan eh. Sila po yung, talagang sabi ko, every Saturday, pupunta sila dito. And then, talagang walang bayad dyan, libre. Kaya pag mayroon kayong ipaabot sa kanila, o ibigay, bigyan nyo sila. Kung wala, pray nyo na lang. Okay? At maraming salamat. Sa hindi nakakaunawa ng Tagalog, Star Georgia, ikaw na lang bahala mag-translate sa katabi mo. Kasi kung minsan Tagalog, diretsong Tagalog kung minsan. Yan. Pero nasa screen naman. Yung i-ano mo lang kay Brother Miguel. Sorry, Brother Miguel. I speak Tagalog. Yes. Sometimes I speak English. But you know, ako pala si Brother Perdi, isang nagtuturo din ng salita ng Diyos. At maraming salamat kay Pastor Jeff na binigyan po ako ng pagkakataon upang maibahagi na naman ang salita ng Diyos. Ang tema natin ngayong buwan na ito ay, anong tema? Time to grow up. Time to grow up. Yan ang natin. Panahon na upang tayo po ay umunlad o lumaki. Yan. Pero ang pamagat natin ngayon ay the growth process. Yan, the growth process. Basahin natin kung may Bible kayo may handa ako dito. Someday, meron din laptop dito, pero hindi pa ako marunong mag-laptop. Matthew 13, verse 31 and 32. Basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Wala pa?
Ulitin natin. 1, 2, 3. Yeah. Verse 32. Yeah. Sa First Corinthians chapter 6, chapter 3, verse 6. 1, 2, 3. Yan. Thank you mga kapatid. Kaya pinabagatan kong itong growth process, yung proseso kung paano tayo lalago. Sabi niya dito, the term growth process refers to the natural ongoing process of change and development over time, which can be biological, personal, or even economic and spiritual. Ang pag-uusapan natin ngayon ay spiritual. Sabihin mo sa katabi mo, spiritual. Yan. Sino ba ang anak ng farmer dito? Yung magsasaka. Si Brother Rick. Halika dito, Brother Rick. Tinas niya. Ang kamay niya. Unahan lang ito. Di ba? Tinas niya. Anak ka ng magsasaka. Anak ka ng magsasaka, Brother Rick? Sabihin mo sa kanila anong gagawin ng isang magsasaka para... Microphone. Yan. Anong gagawin ng magsasaka bago magtanim? So, ang ginagawa ng isang magsasaka, pinaghahanda niya yung tamang panahon. So, ang magsasaka hindi siya naghihintay ng perfect weather. So, pag dumating talaga yung panahon ng pagtatanim, magtatanim. Hindi mo hihintay na, ito yung perfect weather para magtanim. So, may specific talaga kung magtatanim ka sa ganitong buwan, kunyari April o summertime, doon ka magtatanim. Hindi ba kailangan mo hintayin yung ulan para dumating? So, ganun din, bilang Kristiyano, hindi natin kailangan maghintay ng blessing muna bago tayo lumago. So, yung unang steps na gagawin natin ay yung process nga ng pagtatanim. So, magsisimula tayo sa pagtatanim ng buto. So, yung sa pagtatanim, hindi mo kailangan ng sarili mong kakayanan. So, basta itatanim mo yung buto, itatanim mo siya sa magandang lupa. Kasi hindi mo kailangan siyang ikaw magpapalago. Basta alagaan mo lang siya, and yung Panginoon na mismo magpapalago na yung pananim. Salamat. Amen. Thank you. Thank you, Brother Rick. Hindi ka pa, dito ka muna. Yung medium. Mrs. Medium size. Yung t-shirt natin din. Ay, natutulog si Mrs. Yung M. Well, medium ka lang, di ba? Tama. Bigay mo. Pakita mo. Ipakita mo sa kanila. Ipakita na. Ayan, palakpakan. Growth process. Medyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ako isang props ito, hindi dahil sa gusto kong may taas. Isang props visual aids para tayo po ay makita. Thank you, Brother Rick. At growth process. At kung gusto niyong mag-order ka lang kay Sister Grace dahil alam niya ng
mababang mababang ano yung t-shirt. Di ba? So guys, thank you. At maraming salamat din sa mga sa firepower. Palakpakan natin ang firepower. Wala pang nagpalakpak. Nung Sunday, hindi natin yung firepower talagang dumadami at dumadami din. Nag-grow din ang kanilang talagang purihin ng Panginoon. Di ba? Kayong masaya? Tayong lahat, balakpakan natin ang sarili natin. Yeah. Punong-puno na yung upuan nung nakarang nagdagdag kami dyan sa likod ng upuan. Kaya kaming tatlo, Pastor Arthur, ako at saka si Brother Alvin, talagang kailangan masigasig tayong ng upuan. Nakatuka sa atin yung upuan. Pag mayroon upuan dyan na hindi ay talagang kasalanan ni Brother Perdi at saka si Brother Alvin. Yung mga word warriors. Nasaan na tayo? Una, yung planting process. Sabi ni Brother Eric kanina, yung preparation, ihanda mo muna. Yung oras, yung month, yung summer, magtatanim ka ng summer, walang, hindi yan, kailangan kailangan makahanda ka. Una, sabi niya, planting process. Share your time. Yung pagtatanim o sowing, di ba? Pag nagtanim ka, kailangan mong ihanda yung butil kung anong tatanim mo. Ako, farmer na talaga ako noon. Hindi lang farmer, kundi fisherman. Sa gabi, fisherman. Sa araw, farmer. Ganyan. Bago kami magtanim, yung dami muna yung butil. Ano ang kukunin? Anong tatanim mo? Ampalaya ba? Hindi ako mahilig na kumain ng ampalaya, pero marunong akong magtanim. Kaya sabi nila sa akin, magaling kang magtanim, pero hindi ka kumakain. Kaya kayo, kung mahilig kayo mag-ampalaya, kumain na kayo ng ampalaya, pang pataba. Share your time. Ano ba yung time natin? Di ba? I-share natin. Sabi na sa atin na just planting, share your time. Yung oras mo. Yung oras mo na nandito. Ilan oras na natin dito? 2 hours? 3 hours? And then, yung oras mo. Kung minsan, isang oras lang, nagre-reklamo tayo. Pero ang Panginoon, binigay niya sa atin yung 24 hours. Palakpakan natin ang Panginoon. Every gising is a blessing. Yun ang ko sa live ko. Every gising is a blessing. Kasi pag hindi ka nagising, wala na. Nasa langit ka na. Nasa presensya ng Panginoon ka na. Kaya, share your time. May panahon ka ba? Sabi mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, may panahon ka ba? Wala kang panahon. Share your time. Kaya, anong time mo? Time na pagbibigay, time na oras mo sa pagtugtog. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa mga musicians, sa mga dyan, naghahanda sila. Yung oras nila, instead na ibigay sa mga pamilya nila, at ibibigay nila sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang mga musicians. Kasi kung wala silang time, ay matulog na lang ako. Pero kayo, ang pinakamalayo dito, si Brother Jerry. Palakpakan natin si Brother Jerry. Yan, sa Montreal. Ano ba yun? Ano ba? Napakalayo doon. Pero, ano ba? Sino ang pinakamalayo? Si Brother Norman at sa kanyang asawa, palakpakan natin ng mga napakalayo, pero yung time nila, hindi nila tinignan yung malayo kasi gusto nilang makapiling ang Panginoon. Gusto nilang ma-share yung kanilang buhay kasi yung patuto, buti na lang, walang nagpapatuto dito. Kung pag may matuto, hanggang abutin tayo ng
Ano ba? Sabi, alas 11:45 tayo matapos dito. Kung hindi ako matapos dyan, ikanon ni Pastor Art. Kasi yan naman ang matalik kong kaibigan eh. Ang magkaibigan, pag sinabi mo ganyan, okay na. Kaya kung pag hindi ka nagganyan, Pastor Art, ikaw ang sisisiin namin. Kung lalampas tayo sa oras. Pero kung hindi ka lalampas sa oras, huwag kang magaganyan na kasi nakaka-disturb yan. Ayan. Share your time. Anong panahon? Pangalawa, nasaan? So, God's Word. Ito, itanim natin. Di ba? Itanim nyo yung salita ng Diyos. Taniman ninyo. Hindi tanim bala. Hindi dito, huwag kayong matakot. Kahit nakabukas yung bag nyo, walang tanim bala dito. Itanim mo yung salita ng Diyos, yung Bible, yung salita ng Panginoon. Amen? Huwag kang matakot. Noon natatakot ako magbitbit ng Biblia. Kasi sabihin nila, hallelujah yan. Alive yan. Pag nagbitbit ka ng Biblia noon, pero ngayon, high-tech na ngayon, may cellphone na kayo. Pag mayroon kayong cellphone, naka-download yung Bible at binabasa nyo na lang dyan. Purihin ng Panginoon. Kung walang nagtanim sa akin ng Word of God, wala ako nakatayo ngayon. Purihin ng Panginoon. Kaya kagabi, tinanong ni Brother G sa amin lahat kung sino ang, hindi naman idol yung, yung term niya, yung ina-admire mo na tao. Sabi ko, itong tao to. Kasi kung wala siya, hindi ako naging pastor o hindi ako naging punta sa Bible school at hindi ako nabago ang Panginoon. Payatot siya. Payat na payat. Ang liit ng pastor na ito. Muntik ko na lang talagang maliit siya. Pero malaki ang pagpapala niya dahil isinyer na yung salita ng Diyos. Amen? Huwag kayong matakot kung bakit kayo, kahit hindi kayo magaling magingis, hindi ako magaling magingis eh. Kaya nga sabi ko kay Sister Georgia, sa English mo sa katabi mo kay Brother Michael, I am Miguel. English mo na lang para maintindihan niya. Pero alam niyo mga kapatid, at sowing God's Word. Pangatlo, sabi niya, give prayer. Sino ba ang nanalangin sa akin? Kaya ako'y na-inspired kay Pastor Art. Kagabi sabi niya, I'm praying for you, Pastor. Thank you, Lord. Yung prayer, napakalaging bagay na yan. Pag lumapit ng isang tao sa iyo, at nagpa-pray sa iyo, o nag-Facebook sa iyo, o nag-message sa iyo, ibig sabihin, kailangan niya ang prayer. Prayer. Sino ba ang nagpa-pray sa atin? Bakit kayo nahiya? Itaas niyo yung kamay niyo. Sino ang nagpa-pray? Amen. Pag-pray natin. Prayer. Give prayer. Kaya yung bunga ng panalangin, bunga ako ng panalangin, kayo bunga din ng panalangin. Sowing. Magtanim tayo. Kung walang tao na nagtiyaga sa akin, wala ako ngayon dito. Kung walang tao na nagtanim ang salita ng Diyos, wala kayo ngayon dito. Dahil yung pagtatanim, sabi ni Brother kanina, may time yan. Hubugin mo. Tama ba yung hubugin? Hubugin mo sa panalangin. Dahil yung pagtatanim ay hindi biro. Sabi na sa kanta, ang pagtanim ay hindi biro. Hindi ako magaling magkumanta, pero ako noon. Purihin ng Panginoon. Pero yung pagtatanim kay Kristo, yung salita ng Panginoon ay yan, hindi biro yan. Kailangan talagang mayroon kang sabihin
na yung pagtatanim ay meron ng purpose o goals sa buhay natin. Number 2, sabi niya, watering process, eto na. Ilagay mo na lang dito, Mrs. Yung para dire-diretso na lang. Yan. Thank you, Mrs. Ito. Hindi, props lang ito, props. Kasi, na-inspire ako kay Pastor, naalala niya yun? Si Pastor Arnold. Sino ba yun? Pero ginagawa ko noon, pero ulit na talagang na-inspire ako. Sabi ko, Lord, hindi siya nahiya na naghiga dito. Pero ako naman, hindi ako mahiya. Kaya, pangalawa, watering. Watering, ito. Bakit ko anong Mrs. ibigay na natin? Nagamit ni Mrs. ito, pero watering, di ba? Pag may tanim ka, dininiligan mo yan. Pag nagtanim kami ng bawang noon, ay talagang gabi. Kasi kung pag araw kami nagdilig, maraming nakapila doon. Kailangan gabi para walang tao. At may flashlight kami para itinanaw mo na lang. Pero pagtanim, yung watering process. Number 2, watering process. Ano ba? Yung watering, follow up nyo. Number 1, letter A, sabi niya, i-follow up ninyo. Kaya thank you, Brother Jerry, dahil pinfollow up kanila. Palakpakan natin si Brother Jerry. Ayun. Follow up. Kaya huwag kang ma-discourage kung hindi sumasagot. Nagsin lang. Di ba, Brother Jerry? Okay lang yun. Basta follow up. Thank you sa mga tao na pumunta doon. Sino ba nagpunta doon? Si Pastor Franz at saka si Brother Rick. Palakpakan natin ang buhay ni Brother Rick at saka Pastor Franz. Kasi nag-follow up sila. Pinollow up nila yung taong yun para maglingkod sa Panginoon. Malay mo, Brother Rick, maging evangelist ka at maraming tao makakay mo dito sa Montreal. Amen? Mamaya, pag-pray natin yung sasakyan niya. Di ba? Napaganda. Follow up. Nasaan? Yan. Watering. Follow up. And then, visitation. Nasaan? Yan. Bisitahin niyo man ako. Bisitahin niyo naman ang kapatid niyo. Kaya yung visitation, hindi yung nag-visit. May kailangan ko, yung sapatos, luma na, kailangan ko. Bago bibisitahin. Hindi ganon. Bisitahin mo lang para ma-encourage mo yung tao. Amen? Matagal na hindi ko nakita. Matagal na hindi mo nakita yung ngiti niya. Ay, bisitahin mo. Alam niyo, pag may nagbisita sa'yo, ibilihan ka ng fried chicken, lechon. Kaya may kami dito. Sa November, invited kayo Pero dala niyo yung kanin. Mag-lechon kami, iba? Mag-lechon. Nasaan na tayo? Ayan, bisitahin mo naman. Magbisita. At saka, next encouragement. Yung pagtapik mo lang sa balikat niya, encouragement na yon. Yung pagngiti mo na yan, encouragement na yan. Yung pagpunta mo dito, encourage na yon. Isang nag-amen. Yung pagpunta mo dito, encouragement yun. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Bakit? Bakit ko sinasabi na encouragement na yan? Kasi kung walang tao dyan, paano ko ma-encourage? Walang nanonood, walang nakikinig. Pero
yung pagpunta mo dito, isang encouragement. Ang pagtapik mo sa balikat niya, isang encouragement. At yung pag-message mo sa kanyang, sa Facebook, isang encouragement na yan. Purihin ng Panginoon. Amen. Next, sabi niya, fellowship. Ito kaya may men's fellowship, may magbabasketball, ano pa yung huddle, ano pa yung mga, yung mga babae. Ano yung pangalan ng grupo nyo? Women's Circle. Siguro, circle yon. Parang kanya. Kasi sabi nila, Women's Circle eh. Nakapaligid. Hindi pa pwede, Women's Square. Ang ibig sabihin ng women's circle, nakapaligid, nakapalibot. Bisig ba? Kapit-bisig. Palakpakan natin ang yan ang women's circle. Ang ibig sabihin, hindi yung circle na palibot na ganyan. Yan, may fellowship. Kaya nga, every time na meron tayong dito, may gawain. Mag-share tayo kung minsan nandyan. Number 3, para hindi tayo matagalan. Nasaan na yung props ko? Nandyan na. Pruning. Number 3, pruning. Paano yun. Wala kasing dyan eh. Pruning. Meron akong nipinos, meron akong sinend sa kanila, pero hindi niya, yung grapes, kung gusto mong, lumago, yung grapes mo, anong kailangan? Pruning. I-prune mo yan. Hindi, i-prune mo yan, pruning. Ganon. Kaya kailangan natin yung, di ba, masikit ang ma-pruning. Kung ikaw yon, aray, nako, aray. Ay, awit yun. Hindi eh. Pag na-pruning, masakit yun. Ibig sabihin, correction. Pag na-correct ang isang tao, ay hindi na ako pupunta doon kasi kinukurek ako doon. Pero alam nyo, yung taong nagkukurek sa'yo, mahal kayo dyan. Mahal kayo. Amen? Pag isang tao ay hindi kayo kinukurek, hindi kayo mahal. Pag kinukurek kayo ng isang tao, mahal na mahal kayo dyan. Purihin ng Panginoon. Kasi, kinukurek mo yan. Brad, may mutat ka. Ibig sabihin, mahal ako dyan. Mahal ako. Brad, hindi ka nakapagsuklay, kailangan magpagupit ka. Pag sinabi mo magpagupit ka, sabay dukot sa bulsa. Magpagupit. Pero kung wala kayong pagpagupit, kung wala dyan, wala kayong pera dyan, sabihin nyo lang kay Brother Jerry, mahaba ng buko, gupitan mo ako. Marunong siyang magupit. Amen? Walang nagpalakpak dyan. Amen? Pag nag-correct ng isang tao, pag nakasalubong ka dyan, pag na-correct mo, nag-correct sa'yo, sabihin mo, thank you, brother. Thank you, sister. Thank you, kapatid. Dahil may nagko-correct sa atin. Yung salita ng Diyos, nakokorek tayo dito. Ang salita ng Diyos, kinukorek tayo. Araw-araw. Kaya, next sabi niya, discipline. Disiplina. Pag gusto mong umunlad ng bayan, disiplina ang... Mr. Arling kasi, teacher yan. Esker German, disiplina ang kailangan. Pag sinabi ng pastor na 10:30, kailangan 9:30 nandito ka na. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Pastor James
pag 9:30, pag pumunta ka ng 9:30, late ka na. Noon pa, since birth, di ba? Yun sabi ni Pastora, nung naglilingkod tayo sa Panginoon, kailangan since birth pa. Naipanganak tayo, ay maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen? Mapalad yung mga bata ngayon dahil nakilala nila ang Panginoon. Discipline. Ito, bago ako magpatuloy, may kwento ako. Yung kapatid ko kasi, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Dito ang municipal hall. Dito naman yung highway. Dito kami. Diyan ang pedestal line, medyo malayo, 50 meters. Pero sabi ng kapatid ko, Kuya, dito na tayo. Malapit lang dyan ang municipal hall, dito na tayo. Sabi niya. Pero anong sabi ko? Sabi ko sa kanya, doon kasi, sa Canada, sa Montreal, pag nakita ka na may pedestal line, doon ka. And then makita mo, doon ka tatawid. Hindi ka mag-shortcut. Kasi, pag nag-shortcut ka, panganib yan. Pag binangga ka ng sasakyan, wala kang, wala kang laban. Kahit may baril ka. Wala kang laban niya. Paano ka makabaril kung namatay ka na? Di ba? Kahit may anak ka ng mayor, anak ka ng gobernador, kung wala kang namatay ka na, wala ka na. Kaya magpunta. Disiplina ang kailangan. Mga kapatid, anong disiplina? Paggising natin sa umaga, nasaan na ang sipi ko? Ayaw. Sipi ang una. Inaano ko lang ito, baka kailangan disiplina. Dapat, thank you Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Magpasalamat tayo. Disiplina ang kailangan. Discipline. Pag disiplina. Meron akong sinulat kanina pero nakalimut. Pag disiplina mo ba ang nung una, katulad ko, nung nag-exercise ako, 1 month ago na, nag-exercise, talagang malaki ang tiyan ko, no? Libre pa ang yung isang apo ko, si Erin, libre talaga. Pag itinano ko sa libre. May upuan na dito. Diba? May upuan na. Pero nakita ko, nung nagsaliming ako, ay talagang, pero nung may mama na nakita, ay ganyan ang itsura ko. Talagang guwapo naman, pero malaki ang tiyan. Ay, kailangan kong mag-exercise. Nung una ay masakit ang kasakasuhan ko, masakit ang tuhod ko. Masakit. Kaya nga, ang desisyon ko noon, ayaw kong magpatuloy. Hindi ka na mag-exercise. Pero salamat sa Panginoon, yung discipline. Sabi naman ng aking daughter, kumain ka ng marami para maano ka. Ay, huwag na ako dyan. Matamis, huwag na ako dyan. Sabi niya, ay, panindigan mo talaga. Oo, panindigan ko yun. Sabi, pumalakpak siya dahil nagawa ko yun. Disiplina ang kailangan. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Disiplina. Kahit dito, kahit bata, natutuwa ako. Kasi dito sa disabled, kahit bata pa, dinidisiplina yung mga nanay, tatay, upang tumulong sila. Kahit anong maliit lang na bagay ng bubuhat, yung masaya tayo dahil yung disiplina ang kailangan. Rebuke, ito yung yun ang natin, rebuke mo. Sabi na nga, yung turo ni Pastor kanina, rebuke in, anong sabi niya, Pastor? Rebuke with love, and then, disiplinahin mo siya, i-appreciate mo siya in public, di ba, Sister Grace? But discipline in private. Huwag naman na sabihin mo sa maraming nakakita, maraming nakikinig. Ay, ikaw, sister, pangit yung mo.
Bangit ka, hindi ka na hindi ka bagay dito. O hindi ganon. Kailangan na i-message mo na lang siya. Kaya may Facebook eh. I-message mo kahit anong kahit anong sabihin mo sa kanila, basta i-private mo, okay. Walang problema. Sabi nila sa akin, nag-message sa akin, i-public ko na lang. Sabi niya, wala ba tayong live ngayon? Yun ang magandang rebuke eh. Wala. Bakit? No, may bakit pang salita. Yung follow-up, yan ang pag sinabi mong wala sa message, may karugtong yan. Anong karugtong? Bakit? Ay, ang haba pa. Hindi ako makapagsalita nun. Sinabi ko, hindi ako makapagsalita. Kaya pag may nag-rebuke sa'yo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ayan. Number 4. Iyan ko na yan. Yan. Naputol kasi yung yung number 4, cultivating process. Naputol yung kasi nagpunta kami sa yung sweet potato. Matigas yung yung lupa. Kaya naputol, nabali yung yung handle. Papalitan ko sana pero hindi naman sa akin yun. Kay Mrs. naman, kaya huwag ko lang. Huwag ko lang palitan. Props lang naman. Cultivating, di ba? Pag matigas ang lupa, anong gagawin natin? I-cultivate mo. I-cultivate natin. Pag, cultivating, kasama yung weeding, yung clean, di ba? Nasaan na yung tanim? Andyan na. Oo, yun. May props na dito. Sabi ni Mrs., bago ka mag-props, mo sana, i-weeding mo sana. Pero mamaya, mayroon akong props ito. Kunin ko muna yung matalim ba itong gunting. Di ba pag maggunting ka, okay, gaganyan mo, alisin mo yun. Di ba? Pag inalis mo yung, naalis na lahat. Ayun, di ba? Pag aray, pag mo, wiwiding mo yan, alisin mo yan, ilalagay ko na dito. Hindi dyan. Pag biniding mo, maganda na siya. Di ba? May tanim na. Kasi weeding mo eh. Inalis mo yung inalis mo yung inalis mo yung dahon. Yung tuyong dahon. Inalis mo ng tuyong dahon. Maya para mayroon tayong props dahil sa South. Di ba? At ano ang ibig sabihin yun? Cultivating, weeding, alisin na, matanggal. Kung meron tayong hindi magandang karakter o ugali sa buhay natin, kailangan nating palinisan. Amen? Gusto nating linisin ang ating buhay. Sabi ng Panginoon sa John 15:3, sabi niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Lininis niyo tayo sa banal na dugo ng ating Panginoon. Amen? Yan. Lininis na tayo. Weeding. Pag marumi ito, pag hindi mo winiding talaga, ay hindi maganda yung makikita mo na pangit tingnan. Pero salamat naman sa mga kapatiran, sa salita ng Diyos dahil isinisya nila yung salita ng Panginoon para tayo po ay malinis. Amen? Bakit kayo naglalaba? Marunong ako maglaba. Kung mayroon kayong laba dyan, pag magpalaba kayo, may bayad Bigyan nyo lang kay Pastor Arthur.
yung bahay. Para mayroon na wedding. Yun. Cultivating process, sabi niya, manure. Nasaan na yung manure ko? Wala na, misis. Kompleto yung natin. May manure. Hindi biscuit ito Hindi tinamay. Hindi tinapay. Manure. Pag nag-cultivate ka ng isang halaman, kailangan mo ang tinapay ba? Manure. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, "Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully." Ito. Manyuran mo. Anong manure? Nagparamdam. Nag-message sa'yo. Yung anak ko, nasa hospital. Kailangan kong prayer. Hindi prayer lang ang kailangan niya yan. Ano ang kailangan niya? Hindi tissue ang kailangan. Ang kailangan niya, wallet na may laman. Amen? Hindi ko ni sinasabi na kung ano ang ibibigay, pero kung ano ang laman ang bulsa mo, kung ano ang nasa puso mo, yun ang bibigay mo. Kasi yan manure. Balang araw, aani ka rin. Mamaya yan. Mamaya. Sabi niya, "Now this I say, he who sows sparingly." Hindi naman sinabi yung amount Sinabi niya, "sow sparingly." Pag nagtanim ka, aani ka. Amen? Cultivating process, nasa ka tayo? Protect. Letter C, protect or fence. Di ba? Pero meron kayong halaman. Tinitingnan ni Pastor Ark yung oras. Kung meron kayong halaman at maraming kambing sa paligid, anong gagawin nyo? Hayaan mo na lang yung kambing na kainin yung halaman. Kasi meron kaming kambing noon Binenta na yung kapatid ko. Di ba? Kasi kaaway mo yung kapitbahay mo. Okay lang kayo dyan. Pero pag may kambing ka, talaga sigurado, Pastor Ark, kaaway mo yung kapitbahay mo. Pati yung nanay mo. Pati yung tatay mo. O pati yung kapatid mo. Kaaway mo. Ay! Yung kambing mo. Instead na maging Kristiyano ka na, kaya kailangan i-fence mo yon. Bakudan mo. Proteksyonan mo. Kaya pag mayroon kayong yung kasal group, proteksyonan mo. Yung kapatid mo, huwag mong sirain. Dapat na ikaw, i-lift up mo yung buhay niya. Amen? I-lift up mo yon kasi kapatid mo yon, kasama mo yon, kadugo mo yon, hindi lang Pilipino yon, kundi kadugo mo kay Kristo. Amen? Tinuwos tayo na banal ng dugo ng ating Panginoon. Kaya protect. Kaya kami, World Warrior, nagprotektahan kami. Sabi ni Brother Alvin, sabi niya, ako'y na-bless mga Sabi ko, mga paligid mo, Brother Alvin, pastor na, ikaw na lang hindi magpastor. Kaya nga sabi mo, pag-pray namin, yan, na i-cultivate natin, proteksyonan natin yung bawat isa. Di ba? Proteksyonan mo ang bawat isa. Anong sabi niya sa 2 Thessalonians 3:3? But the Lord is faithful. Sama-sama sayo. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Guard. Yung salitang guard. Protect. But the Lord is faithful. He established
you establish. Stable ka. Hindi ka magalaw. Hindi ka masway. Hindi ka mailayo. Hindi ka paawa. Nasa away. Kahit malayo ka, nasa away ka. Pero, and then sabi niya, and then guard you against the evil one. Gusto niya tayong isnat ang kaaway, pero purihin ng Panginoon. Mag-guard tayo sa kanyang salita. Hindi kayo mag-guard, mga kapatid. Hindi kayo mag-guard dyan. Kahit security guard kami, malayo kayo, wala. Naubos na yung wala, naiwangan mo kasi yung uniforme ko na security guard. Hindi kami nagsasecure dito lang hanggang dito lang. Pero ang gwardiya natin, ang mag-protect sa atin, yung presence ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Ito na. Last but not the least, increasing process. Ito, increase. Gusto niyo bang lumago? Gusto niyo bang umunlad? May isang nag-amen. Thank you sa isang mag-amen. Sabi niya dito, una, more blessing. More blessing. Kasi, pag mas marami ang blessing, kasi sabi niya dito, basahin natin, sabay-sabay, but grow in the knowledge and the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be the glory both now and forever. 2 Peter 3:18, increasing. Sabihin mo sa katabi mo, nag-i-increase ka ba? Anong sagot? Isa pa. Nag-i-increase ka ba? Anong sagot? Kasi pag nag-i-increase yung tao, ang sagot niya, oo, humahaba ako. Hindi ka noon nag-i-increase. Tumatangkad ako. Hindi ka noon. Ang increasing, sinabi ko kanina, yung spiritual na buhay, nag-i-increase ka. Nung dati, hindi ka lang binati, ay hindi ka nasisimba. Ngayon, kahit hindi ka batiin, ikaw na magbati sa Kanya. Amen? Ganyan ang increasing process. Kung dati ay wala kang suki, ngayon, super. Napakarami mo nang nabenta. Nung dati ay hanggang ka na lang dyan sa guard. Ngayon, ikaw na nag-preface ito. Ayun ang maganda. Nung ikaw ay sinusundo ngayon, susundin mo naman ang iyong iba. Di ba? Yan ang increase. Kung ikaw ay ang buka ng bibig mo noon ay walang-wala, ngayon meron ka na. Amen? Kung sinasabi mo sa sarili mo, ay, may lagnat ako. Ngayon, in Jesus' name, magaling na ako. Yan ang increase. Yan ang gusto natin. Gusto ng Panginoon na mag-increase tayo hanggang ngayon, nakaupo ka lang dyan. Pero ngayon, hindi lang nakaupo, nakatayo ka na dito. Ikaw na ang drummer. Ikaw na ang, keyboard. Ikaw na ang nandun. Kasi gusto mong lumago, nag-i-increase ka na. Amen? Yan. Kaya, sino ang gustong lumago? I-contact nyo lang kontakin nyo lang si Brother MJ. Kung gusto nyo magtugtog dyan, huwag kayo naman magtugtog na walang paalam, kayo Brother MJ. Kasi, yan. Kung gusto nyo mag-preach dito, magpaalam naman kayo kay Pastor. Mag-preach ako doon, Pastor. Ang talent ko yung mag-preach. Mag-preach kayo. Kung gusto nyo mag-security guard, magpaalam kayo kay Brother J. Kasi siyang leader doon. Kung gusto nyo man magbalis, magpaalam kayo sa amin. Kay Pastor Arthur at Brother Arvin. Kasi gusto nyo magbalis dito.
Yun ang, yung increasing. Sabi niya dito, bago tayo magtapos kasi malapit na, deeper roots. Next, letter B, deeper roots. Sabi niya sa Colossians 2:7. Basahin mo nga, Pastor. Ay, sabay-sabay tayong lahat. 1, 2, 3. Yan. Yan ang deeper roots. Nakikita na ba kayo ng ugat? Yung roots. Nung dumaan ako sa amin, kasi isa likod lang namin ay garden, mga garden. Ngayon, wala na. Inaalis na lahat yung mga tanim doon kasi malapit na yung winter. Nakikita ko yung roots, namamatay na kasi wala nang, may ugat siya pero hindi na nakatanim, wala na. Sabi niya sa, dito, yung second next, yung verse natin, yung Psalms 1:3. Yung Psalms 1:3, sabi niya dito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yung huli. 1, 2, 3. Yung last. Whatever they do, prosper. Purihin ng Panginoon. Deeper roots, kahit merong tagtuyot, kahit merong typhoon, kahit hindi ka binati, kahit meron kang problema, kahit meron kang trials, dahil yung ugat mo, yung ugat rooted in the faith. Sabi niya dito, strengthened in the faith as you are taught and overflowing with thankfulness. Rooted ka na kay Kristo. Amen? Sabi niya, binasa natin, that person, ikaw yun. Ako yun. Tayong lahat yun. That person is like a tree. Halaman o tree. Sabi niya dito, which yield its fruit in season. Hindi man oras. Sa winter ko na lang gagawin. Hindi ganon. Pero yung oras ng Lord, anytime, anywhere, kahit saan ka man, mapa Montreal ka man, mapa Pilipinas ka man, mapa sa ibang bansa ka man, yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay increasing. Rooted ka na. Kung bakit na nag-success o kung bakit hindi natutuyot yung mga halaman doon sa desert, diyan sa Saudi, sa Lebanon. Sabi nila, yung palm, yung matamis na, anong pangalan yon? Yung dates. Yung dates. Bakit kahit mainit doon, bakit may matamis na dates? Sagot. Bakit may dates doon? Kasi itinanim nila doon, diba? Pero hindi. Yung sekreto doon, yung roots niya, deeper. Hanggang maabot niya yung kalalim-laliman. Tama ba yung Tagalog ko, Sister Grace? Yung kalalim-laliman ng tubig para makapag-survive. Para makapag-survive. Alam niyo mga kapatid ko at minamahal, kung meron man trial sa buhay, way back 2009, nabanggit ko na ito pero yung ibang hindi pa nakarinig itong testimony ko.
Ito, nung pumunta ako dito 2008, okay pa. Pero walang mapasukan, recession. Pero noong 2009, pero 5 months lang ako nagtrabaho. Dapat 6 months para makakuha ko ng, ano ba yun? Yung insurance ko. Pero 5 months pa lang, reject. Nagkasakit ako. Nandyan ako sa desert noon. Na desert na ito, buhay. Na parang wala na. Hindi ako makatrabaho. Wala na akong pera. Walang kaibigan. Mga pamilya ko lang ang nag-ano sa akin. May kaibigan ako dati. Dahil ako yung pagbuhat, moving day. Pag moving day, walang araw na hindi ako makilala. Ay, si Kuya Perdi, tawagin nyo. Malakas yan, magbuhat ng rep. Malakas yan, magbuhat ng, stove. Pag mag-moving day. Pero nagkasakit ako, hindi ko na mabuhat yung rep. Hindi ko na mabuhat yung stove. Wala na. Nakatungkod na ako. Nakaupo ako. 5 years na ako dyan sa wheelchair. Walang niniwan ako. Pero salamat sa Panginoon. Nasa Pilipinas pa ako. Deeper roots. Lord, kung pinagaling mo sila, pagaling mo yun. Ayaw ko ng ganitong buhay. Nakaupo lang. Sabi ni Mrs., ito yung tubig mo Ito yung wala pang cellphone nun. Hindi pa ako itong telepono mo. Gusto mo, lagyan natin yung kamay mo ng ganito para yung may remote control, makontrol nila yung huwag na. Alam niyo mga kapatid, alam niyo, sabi ni Mrs., yung salita ng Panginoon, sabi niya, naalala mo ba pa? Preacher ka dati. Yung salita ng Diyos, I am the Lord that healeth thee. Yung lagi kong prinipis noon, ang Diyos ay nagpapagaling. Pero ako, hindi naman ako napagaling. Sabihin ko sa mga tao, nagpapagaling Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Galing ko na mag-preach. Pero yung buhay ko parang empty. Pero salamat sa Panginoon. Dahil pag-rooted ka sa salita ng Diyos, siya po ang nagpapagaling. Siya po ang kumikilos sa buhay natin. Yung problema mo ngayon, ang dinadanas mo ngayon, kaya kanyang tulungan. Kaya kanyang isolve. Dahil yung root mo, yung pananampalataya mo, yung salita ng Diyos nakatanim na sa puso natin. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Bago ako magtapos, sabi niya, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself wholly to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung pag-upo nyo dyan, may kabuluhan yan. It's not in vain. Yung pag-upo nyo, yung pagkamay nyo, yung pagkita nyo, yung pagpunta nyo pag nagturo kayo, pag meron kayong Bible study, yung pagpunta nyo dyan. Ako nagagalag din, yung mga anak ko, nagpunta sila sa mga Bible study. Well, hindi ko na problema. Kasi nasa kamay nila. Nasa magandang kamay nila. Purihin ng Panginoon. Tumutugtog yung daughter, yung asawa ko, ako, naglilingkod sa Panginoon. Ano pa ang hahanapin natin sa presensya ni Lord? Di ba? Wala na. Nandyan tayo sa presensya ng Panginoon. Galatians 6:9, sabi niya, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if you
if we do not give up. Pag hindi ka nag-give up, marip mo yung magagandang bagay. Purihin ng Panginoon. Lastly, sabi niya dito, there is no growth without struggle. Walang pag-unlad kung walang struggle. There is no growth without trials. There is no growth without testing. No testing, no victory. Tayo po ay tumayong lahat. Sa lugar mo ngayon, nakatayo ka ngayon, mga kapatid. Kung ano man ang yung estado ngayon, kung ano man ang nangyayari sa iyo yun, may plano ng Panginoon. Sabi niya sa ating binasa, si Apollos, si Paul, nagtanim sila, nagdilig sila. Pero ang pinakamaganda doon, sabi ng Panginoon, siya po ang nagpapalago. Kung sino man nagdilig sa iyo, kung sino man nagpaloob sa iyo, kung sino man nagtanim sa iyo, kung sino man ang nag-share sa iyo ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa kanila. Pero ngayon, nakatayo tayo ngayon. Lord, Ikaw ang Diyos na nagpagaling sa akin. Ikaw ang Diyos, ang Diyos na nagpalago sa akin. Yes, thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Kantahin natin yung kanta. Yes. Saan ka man nakatayo ngayon? Gusto ng Panginoon na abutin ka. Gusto niya ipuin yung buhay mo. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Yes, itas natin ang kamay natin sa Panginoon. Yes, Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, fall on me now. Yes, Holy Spirit, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. We need your anointing. Thank you, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Sige, mga kapatid, i-worship natin ang Panginoon. Yes, Holy Spirit. Invite din natin yung Holy Spirit sa buhay natin. Yes, Holy Spirit, you are welcome in this place. Yes, we need your anointing, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Yes, Holy Spirit. Thank you, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Reaching for your heart. Thank you, Lord. Hold my life in your Hold my hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
bago tayo manalangin, sige mga kapatid, kapit-bisik tayo. Let us join hands together. I need your anointing, come in your power. Let us join hands I together. love you, Holy Spirit. Minsan pa. Captivate my soul, and every day I grow to love you more. Oh, come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, thank you, Lord. I need your anointing. Yes, Holy Spirit. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sige, manalangin tayo. I'm reaching for your Bago tayo manalangin, mga kapatid, ito yung ano na. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, kung ano man ang problema mo ngayon, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, malampasan natin yan. Kaya natin yan. Nakasama natin ang Panginoon. Hindi ako nakatayo dito ngayon kung wala ang Holy Spirit sa buhay ko. Wala ang Diyos na nagpagaling sa akin. Hindi ako makapagsalita noon. Pero ngayon, maraming salamat sa Panginoon. Dahil nakapagsalita na ako. Hindi ako makatayo noon. Pero salamat sa Panginoon dahil nakatayo na ako. Kung ikaw, mga kapatid, ano man ang sitwasyon mo, hindi ko alam. Pero ang Holy Spirit, alam niya yung buhay mo. Alam niya yung nararamdaman mo. Alam niya yung kabigatan mo. Alam niya yung buhay mo. Alam niya yung problema mo. Alam niya yung future mo. I-open mo yung buhay mo, yung puso mo sa Panginoon. Lord, salamat. Nakataas yung kamay namin, Panginoon. You're welcome in this place, Holy Spirit. Manahan ka sa aming buhay, sa aming puso. Lord, Ikaw ang magtruno sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Ano man ang mangyari sa amin, ano man ang problema na dumating sa buhay namin, ano man ang bagyo na dumating sa buhay namin, ano man ang trial sa buhay namin, Panginoon, malampasan namin yan, mapagtagumpayan namin yan, dahil kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat, dahil nag-grow ka na kami. Umuunlad na kami. Hindi dahil sa aming kakayanan, hindi dahil sa aming effort, kundi sa iyo lamang, Panginoon. At maraming salamat sa pag-rebuke sa mga kapatiran namin. Lord, maraming salamat sa iyong salita at sa pagdidisiplin sa amin, Panginoon. At maraming salamat sa pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. And baka natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. God is good. And all the time.